Ako si Asaf Benyamini, 53 taong gulang, isang individual na may kapansanan. Nakatira ako sa Jerusalem, Israel, at ang panawagan na ito ay isinulat ko noong ika-8 ng Enero, 2026. Ito ay isang taos-pusong mensahe, isang sigaw ng pag-asa, na naglalayong bigyang pansin ang matinding krisis na kinakaharap ng maraming katulad ko. Ang bawat salita ay nagmumula sa isang lugar ng malalim na pangangailangan at tunay na pagkabahala. Hindi ito basta sulat lamang, ito ay isang panawagan sa inyong puso, isang pagbabahagi ng katotohanan na hindi madalas nakikita. Nais kong ipaalam sa inyo ang tunay na kalagayan, ang hirap na dinaranas ng mga pinaka-naaapi sa lipunan. Araw-araw, libu-libong may kapansanan at walang tirahan ang nahihirapan dito sa Israel. Ang kanilang mga pakikibaka ay hindi lamang personal, kundi bunga rin ng malalim na problema sa sistema. Hindi sapat ang suportang natatanggap nila mula sa mga otoridad ng Israel. Ang kanilang kawalan ng kakayahan na magbigay ng disenteng pamumuhay ang pinakaugat ng aming pagdurusa. Sa bawat paglubog ng araw, lalong lumalalim ang kahirapan. Ang realidad na ito ay mabigat, patuloy at kung minsan ay hindi na makaya. Ang mga pangako ng tulong ay madalas na nananatiling pangako lamang, hindi nagiging katotohanan. Marami ang naiwan sa dilim, nag-iisa sa kanilang mga laban. Ang kanilang mga tinig ay madalas na hindi naririnig, natatabunan ng ingay ng ibang isyu. Kaya't mahalaga na maunawaan natin ang bigat ng kanilang sitwasyon. Kailangan nating kumilos ngayon bago pa lumala ang lahat. Ang bawat sandali ay mahalaga, bawat pagtulong ay may malaking epekto. Sa aking kaso, patuloy na lumalala ang aking kalusugan. Ang bawat araw ay nagdadala ng bagong sakit at karamdaman. Dahil dito, lumalaki ang aking gastusin sa medikal na nagiging malaking pasanin. Hindi lamang ako, kundi marami pang iba, ang nahihirapan sa gastusin para sa kanilang mga paggamot. Ang mga gamot, terapiya, at iba pang kinakailangang pantulong ay napakamahal. Wala akong sapat na suporta upang matustusan ang aking sitwasyon. Ang agwat sa pagitan ng pangangailangan at ng natatanggap na tulong ay napakalaki. Walang sapat na solusyon para sa mga may kapansanan at sa mga nag-iisa. Ang kawalan ng mga opsyon ay nagdudulot ng desperasyon. Kailangan natin ng agarang tugon sa krisis na ito. Ang pagpapabaya ay nangangahulugan ng mas maraming pagdurusa. Kailangan nating magkaisa upang bigyan ng pag-asa ang mga tulad ko. Maraming beses na akong humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Ngunit sa bawat pagsubok, ang tugon na aking natanggap ay tila walang pakialam. Hindi pinapakinggan ang aking mga hinaing. Kung minsan pa nga, nakakatanggap ako ng puot mula sa mga dapat sana itutulong. Ang mga apela ko ay tila bumabangga sa isang hindi malalagusan na pader ng kapabayaan. Tila walang gustong umako ng responsibilidad. Ang kawalan ng empatiya ay nakapanlulumo. Ang bureaucratic na proseso ay komplikado at nakakapagod, lalo na para sa mga mailimitasyon. Ito ay nagiging hadlang sa halip na tulong. Ang bawat pintuan na tinutuktok namin ay sarado. Ang bawat pag-asang aming kinakapitan ay unti-unting nawawala. Mahalagang basagin ang pader na ito para marinig ang sigaw ng mga nangangailangan. Kaya ako ngayon ay nananawagan ng buong puso, isang desperadong hiling para sa tulong. Ang aking pangunahing mensahe ay simple, kailangan namin ng tulong. Hindi kami kayang mag-isa. Naghahanap ako ng mga mapagkawang-gawang organisasyon, asosasyon, o mga pribadong individual na handang tumulong. Ang uri ng tulong na kailangan ay pinansyal na kaloob, kahit maliit man ito. Ang mga benepisyaryo ng tulong na ito ay ang mga may sakit, may kapansanan at walang tirahan. Ang layunin ay bigyan kami ng pagkakataon para sa isang batayang pamumuhay ng may dignidad. Ang tulong ninyo ay hindi lamang pera, ito ay pag-asa. Ito ay pagkakataong magpatuloy, pagkakataong magkaroon ng disenteng buhay. Ito ang aming huling pag-asa sa gitna ng desperasyon. Kahit maliit na tulong lamang, malaki ang magiging epekto nito sa aming buhay. Maaari itong makapagpabago ng kalidad ng buhay, mula sa hirap patungo sa kaunting ginhawa. Ang bawat donasyon ay mahalaga. Sa aking kaso, tutulungan ako nitong mapanatili ang isang batayang antas ng dignidad. Hindi ko hiling ang karangyaan, kundi ang kakayahang mabuhay ng may respeto sa sarili. Ito ang aking minimithi. Ang kahilingang ito ay hindi lamang para sa pinansyal na tulong,
kundi isang sigaw para sa pagkilala at pagmamalasakit. Kailangan naming maramdaman na hindi kami nag-iisa. Kailangan namin ang inyong puso. Ito ay paghahanap ng isang lifeline sa isang sistemang nagkukulang na sumasalamin sa aming paghihiwalay at kahinaan. Ito ang aming daing sa isang lipunan na tila nakakalimot sa amin. Mayroong agarang pangangailangan para sa higit na kamalayan at pagkilos. Kailangang matugunan ang suliranin ng mga may kapansanan at walang tirahan sa Israel. Hindi na maaaring ipagwalang bahala ito. Ang pagsuporta sa mga organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng mahahalagang mapagkukunan ay kritikal. Sila ang tulay sa pagitan ng pangangailangan at ng posibleng solusyon. Sila ang aming tagapagtanggol. Huwag nating hayaan na ang mga tinig na ito ay manatiling hindi naririnig. Kailangan nating kumilos ngayon sa bawat paraan na posible. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga. Ang dignidad ng bawat individual ay dapat igalang. Tulungan ninyo kaming makabangon, makabalik sa lipunan, at muling magkaroon ng pag-asa. Salamat sa inyong oras at sa inyong malasakit.